kapal naman ang mukha mo para sumugo dito? Abay, dito pa talaga sa teritoryo ko? Ano naman ngayon? Naghahanap ka ng gulo, di ba? Sige, ibibigay ko sa'yo. Di ba pinagkakalat mong may kinikita akong lalaki? Ay, bakit? Totoo naman talaga. Hoy, Marites! Sumusobra ka na sa ginagawa mo! Sinisira mo ng pagkatao ko sa kakachismis mo na hindi naman totoo! Ano? Yung nakita kitang may kasamang ibang lalaki? Abay, totoo naman yun. At huwag ka na magsinungaling. Kaya totoo man o hindi, wala kang pakialam. At sa susunod, alamin mo ang kwento, pangalan, kung taga saan at kung sino ang nakakasalamuha ko bago mo ko ipagchismis! O, edi sige. Subukan mo. O ano? Sasampalin mo ko? Sasampalin mo ko? Ididimanda mo ko? Ay, ikaw ang ididimanda ko! Ano? Ha? Hindi ka na nakapagsalita dyan kasi totoo naman ang sinasabi ko! Walang iya! Aray pa rito ko! Ano ba buko? Masakit! Talaga kita! Masakit! Bruwan ka talaga! Halos lahat ng tao ay nakakaranas ng pambubuli. Nakakaranas na pag-usapan ng ibang tao. At mas lalong nararanasan na nating gawan ng kwento. Muli nating pag-usapan ang kwento ng isang babaeng naging biktima ng mga tsismosa. Ngunit paano kung ang matagal mo nang kinamumuhian, kalaban mo at sinumpa mong di mo magiging kaibigan ay siya ring tutulong sa'yo sa huli? Mapapatawad mo ba ang mga nagawa niyang kasalanan o kakalimutan mo yun dahil sa malaking utang na loob? Mula sa daan ay naglalakad si Lani pauwi sa kanila. Bago siya dumating sa bahay nila ay madadaanan niya ang tindahan. Nakita niya ang tatlong kasama nito na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Sabay na narinig ni Lani ang mga usap-usapan ng mga ito. Oo, naku, walang anak yan. Ewan ko ba, matagal na silang mag-asawa, pero hindi pa nagkakaanak. Sino kaya may problema sa kanila? Naku, makikipagpustahan ako. Malamang yung babae. Paano mo naman nasabi yun, ha? Ikaw talaga mahaling Marites, ha? Saan mo naman narinig ang mga yan? Ay, naku, ano ka ba, Juding? Akin lang yun, siyempre. Malakas ang instinct ko. Ni minsan, hindi pa ako nagkamali. O ano, pustahan tayo. Hoy, tumahimik ka nga. Baka marinig pa tayo. Ay, naku, hindi yan. Eh, wala naman tayong binabanggit na pangalan. Bahala ka dyan. Ha? Baka madamay pa ako sa pinaggagawa mo. Sus, naduduwag ka na naman, Juding. Umuwi ka na nga. Maligo ka doon, ang baho mo. Nakakainis ka talaga, Marites. Uwi na! Ay, oy, Lani. O anong tinitingin-tingin mo dyan? Anak ko ha, hindi naman ikaw ang pinag-uusapan namin. Wala kang narinig na pangalan. Opo, tinalikuran na lang ako basta. Bastos talagang babaeng to. Diretso na si Lani sa nilalakaran niya at hindi na niya pinansin si Marites. Kilala si Marites bilang isang tsismosa sa kanilang lugar. Kaya sanay na si Lani. Inis niyang inilapag ang mga pinamili niya nang makapasok ng bahay. Sumalubong naman sa kanya ang asawa niyang si Tikboy habang hawak-hawak ang tasa na may lamang kape. Oh, anong nangyari dyan sa mukha mo? Bakit nakabusangot naman yata? Ano pa nga bang bago, Tikboy? Ayan no, yung kapitbahay mong inuna pang bantayan ang lahat ng kilos ng kapitbahay. Kesa magtinda na lang para umasenso naman siya. Yaan mo na nga yun. Wala lang silang magawa. Matagal na ako nagpapasensya, Tikboy. Kung bakit pa kasi dito tayo tumira eh. Dapat doon na lang sa mga magulang ko. Di sana, wala akong maririnig na mga bulong-bulungan tungkol sa akin. Ano ka ba naman, Lani? Pati relasyon natin, dinadamay mo dyan sa galit mo sa kanila. Sino ba naman kasing hindi magagalit? Halos hubaran na ako kapag naglalakad ako palapit sa kanila. Magbubulong-bulungan pa yan. Akala nila hindi ko naririnig. Huwag mo na nga lang silang pansinin. Mas lalo ka lang mai-stress kung isasama mo pa sila sa iniisip mo. Hindi
Hindi ko naman kasi mapigilan eh. Huwag ko na lang talagang marinig ang pangalan ko. Okay na yung nagbubulong-bulungan sila. Kahit alam ko naman na ako yung tinutukoy nila. Naku, wag lang talaga nilang tukuyin ang pangalan ko ha. Wag lang silang magpaparinig ng pangalan ko. Dahil kung hindi, talagang susugurin ko talaga sila. Mahal, kumain na lang tayo. Tingnan mo ang nangyayari sa kamatis oh. Sinasakal mo na. Ang dami nang nadadamay. Hindi talaga eh. Paano nanggigigil ako? Kilala mo naman ako, mahal. Matagal na ako nagtitimpi pero pag sobra na talaga, sasabog na ako sa galit. Alam ko naman yun, mahal eh. Kaya nga pinapakalma kita eh. Kasi ayokong patulan mo sila. Mapapagod din yung mga tsismosang yan. Hindi ako nag-aalala para sa kanila, kundi para sa'yo. Ay nako, ewan ko ba, mahal? Pero hindi ako mangangako ah. Diyos na lang talagang bahala sa kanila. Matapos ang pag-uusap ng mag-asawa, ay naisipan na nilang matulog. Masama pa rin ang loob ni Lani, pero kailangan niyang matulog ng maaga. Kinabukasan ay maaga si Laning gumising dahil pupunta siya ng palengke. Nagpaalam siya sa asawa at naglakad na. Napatingin siya sa tindahan ni Marites at napairap siya nang walang makitang nagtitipon doon. Sa kalagitnaan ng daan ay nakasalubong niya ang kanilang kapitbahay. Oy, Lani! Saan ka pupunta? Sa palengke. Ganun pa? Mamamalengke ka? Oo, bibili ako ng pang-ulam sa isang linggo. Akala ko makikipagtagpo ka sa lalaki mo doon. Anong sinabi mo? Bingi? Hindi ako wala. bingi, no? Huwag na intindihin yun. Pakiulit nga yung sinabi mo. Naku, Lani, hindi mo ba alam? Ang alin? Ang chismis. Gusto mo na chismis? Usap-usapan dito sa bayan natin. Kaya daw maaga sa palengke dahil may kinakatagpo kang lalaki doon. Ano? Sino naman na nagpakalat niyan? Hindi ko pwedeng sabihin. Ayoko manggaling sa akin kasi hindi naman talaga ako masyadong chismoso. Oo, pinapalala ko pero may nagsimula. Kaya ako lang nagpapalala. Baka pagdiskistihan mo ko eh. Sabihin mo na sa akin. At saka huwag kang mag-alala. Hindi kita idadamay dito. Promise ha? Oo. Sino ba? Hindi talaga kasi pwede eh. Hindi pwedeng walang lagay. Ano bang gusto mo? Suman? Meron ako dito. Ito. Paborito ko ito. Pasana ako sa chismis ngayon. Pero dahil may suman, sige. Si Marites, pinagkakalat niya dito sa bayan natin na may iba kang lalaki at araw-araw mo daw kinutatagpo. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Ay, Lani, ayoko madamay dito ha. Sinabi ko lang sa'yo para malaman mo din. Sige na, ako nang bahala doon. Sinusubukan mo talaga akong Marites Makikita mo. Dumiretso na si Lani sa palengke para bumili ng kanyang mga gustong bilhin dahil sisiguraduhin niyang makikipagsagutan siya kay Marites. Hindi na niya kaya pa ang mga pambababoy sa kanyang pagkatao. Nagmamadali siyang pumunta sa tindahan ni Marites at nakita niya agad ito kasama ng dalawang mga tsismosa. Huminto si Lani sa harapan ni Marites. Hindi mo ba talaga titigilan ang pangingialam mo sa buhay ko, ha, Marites? Ano bang pinagsasabi mo? Akala mo hindi ko alam, ha? Na ipinagkakalat mo na may ibang lalaki ako? Ay, bakit ko naman gagawin yon? Sino ka ba? Alam mo, huwag ka na nga magmaang-maangan pa, ha? Dahil may nagsabi sa akin na ikaw ang nagkakalat nun. Oy, asan? Iharap mo sa akin. O ano, wala kang maiharap sa akin. Dahil hindi ko naman talaga ipinagkakalat yun. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Halos lahat na lang ng taong dadaan dito, may masasabi ka. Hoy, Lani! Natural! May bibigat mata kami.
Ay, kaya natural, may masasabi kami sa mga tao. Pero yung kaso mo, abay wala akong alam. Hindi ka naman artista. Para pag-usapan ka, ang kapal ng pagmumukha nito. At ako pa talagang makapal ang mukha. Kayo nga ang makakapal ang mga mukha Wala na kayong ibang ginawa, kundi ang mamintas ng ibang tao. Bakit di nyo tingnan yung mga sarili nyo? Hoy! Hindi ko alam kung ano yung pinuputok ng botse mo. Kung hindi naman totoo ang bali-balita sa'yo, bakit ka nagagalit ng ganyan? Susugod ka pa dito, akala mo naman uurungan kita? At ako pa talaga ang tsismosa? Ikaw, tsismosa ka na. Hoy! Umalis ka na dito Baka malasin pa ang negosyo ko. Matagal ka ng malas! At mamalasin ka pa sa sinasabi ko sa'yo! Hoy, naku, alis na! Malaman ko lang kung sinong nagsabi sa'yo. Ako mismo ang magpapakalat ng chismis tungkol sa'yo. Naku, babalatan ko talaga ng buhay yun! Galit na tumalikod si Lani at nagsimula ng maglakad pa uwi sa kanilang bahay. Nakita siya ni Tikboy kaya tinulungan siya nito sa kanyang mga dala. Ramdam ni Tikboy na may nangyari dahil nakabusangot ang mukha ni Lani na kulang na lang ay itatapon ang kanyang mga pinamili. Ano na namang nangyari? Ang layo pa lang nakabusangot na yung mukha mo. Wala to. Ay naku Lani, hindi uubra sa akin yung salitang wala lang. Alam ko may nangyari. Sinugod ko si Marites. Ano? Di nga. May masakit pa sa'yo? May mga pasa ka ba? Pati nga. Wala naman pala Yung kalaban mo, baldado ba? Ano ba? Tigilan mo na nga yan. Kinausap ko lang siya. Akala ko pa naman na nagsabunutan kayo. At gusto mo pa talagang mangyari yun, ano? Hindi naman sa ganun mahal. Binibiro ka lang naman Di ko gusto yung biro mo, Tikboy. Aba, hindi ko naman pinangarap madungisan ng mga kamay ko, no? Yan ang asawa ko. Pero hindi ko rin maipapangako na hindi ko siya papatulan. Naku, isang-isa na lang talaga sa akin yung babaeng yan, Makikita niya talagang hinahanap niya. Naku, matakot na sila pag lumabas na ang pagiging dragon mo. Hindi na umimik pa si Lani. Galit pa rin siya dahil sa maling paratang sa kanya at kung may kinikita siya ay walang iba kundi ang pinsan niya mula sa kabilang bayan. Nagbibigay kasi ito ng konting tulong sa kanilang mag-asawa. Lalo na ngayon, hirap makahanap ng trabaho si Tikboy. Kaya umaasa lang sila sa kakarampot nilang ipon. Isang umaga, habang napadaan sila ni sa tindahan ni Marites dahil hindi naman siya bumibili rito, ay madadaanan niya ang tindahan nito. Aksidente niyang narinig ang pinag-uusapan nila nang hindi man lang siya naramdaman ng mga ito. Ay, sus! Ano naman pakialam ko sa babaeng yun? Totoo naman ang nakita ko. May kasama talaga siyang ibang lalaki. Baka nga iniiputan sa ulo yung Tikboy. Uy, akala mo naman kagandahan, pokpok naman. Sino naman kayang malakas ang loob na nagsabi sa kanya na ako nagpakalat na malandi siyang babae? Okay kayo, alam nyo ba? Ano bang ginunguso-nguso mo dyan? Uy, ayoko na talaga dyan sa Lani na yan. Alam nyo ba nanggigigil ako sa pagmumukha niya. Naku, ang sarap imudmud! Panay ang sabi ng masasakit na salita ni Marites kay Lani. Nang hindi niya alam na nasa likuran na ito. Hindi niya kasi naintindihan agad ang senyas ng mga kaibigan na tsismosa. Kaya hindi siya nakapaghanda nang hatakin ni Lani ang kanyang buhok. Napasigaw pa si Marites bago tuluyang napatingin sa likuran. Kitang-kita niyang nag-aapoy sa galit si Lani. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw talaga may pakana ng lahat, ano? Ikaw ang nagkalat ng mga kasinungalingan! Hayop na to? Wala kang karapatang saktan ako! At wala ka rin karapatan na pagchismisan ako dahil hindi kita kaano-ano! Hoy! Ang kapal naman ng mukha mo para sumugod dito? Dito pa talaga sa teritoryo ko? Hoy, Marites! Sumusobra ka na sa ginagawa mo! Sinisira mo ang pagkatao ko sa kakachismis mo na hindi naman totoo! O alin? Yung nakita kitang may kasamang ibang lalaki. O ay totoo naman yun.
At huwag ka nang magsisinungaling. Kaya totoo man o hindi, wala kang pakialam. Sa susunod, alamin mo ang kwento, pangalan, kung taga saan at kung sino nakakasalamuha ko bago mo ako ipagchismis! Ay, sige. Subukan mo. Ano, ha? Sasampalin mo ako? Hoy, ididimanda kita. Walang iya ka talaga! Ah! Ay, ka nga dito! Ang buhok! Ano ba? Talaga kita Masakit! Itong sayo! Talagang papatol ka ba, ha? Bruha ka? Halika ka dito! Magtagal na ako nagtitin, pinapatulan ka! Tiwan mo ako dahil kung hindi! Kung hindi ano, ha? Ano? Ikakalat ko sa buong mundo kung gaano ka kakatig babae ka! Ganun Tiwan mo? mo! Sige, halika dito! Ang riban yan! Pwisit ka talaga! Hayop ka! Pagbabayaran mo to! Walang hiya ka! Wala akong ginagawa sa'yo, Marites, para sirain mo ang pagsasama namin ng asawa ko. At mabuti na lang, hindi makitid ang utak ng asawa ko para maniwala sa ibang tao na wala namang ebidensya. Ang dami tao na pwede niyong pagchismisan. Sa akin pa talaga na wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Wala akong pake. Wala kang pake. Pero kung pag-usapan niyo ako, kulang na lang mula nang ipinanganak ako at kung sino-sino ang naging nobyo ko. Ito, Marites, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Tigilan mo na ako! Kala mo naman kung sino maganda. Pwisit! Umuwi si Lani sa bahay nila. Hawak-hawak ang kanyang damit na napunit ng hilahin nito ni Marites. Nasa sala naman si Tikboy, nagkakape nang makita niya si Lani. Gulo-gulo ang buhok na akala mo'y ginahasa. Lumapit si Tikboy at hinawakan ang mukha niya na tila ba hinahanap pa ang ibang mga pasa niya. Ano ba? Mahal, sinong gumawa nito sa'yo? Hindi ka pwedeng saktan. Hindi ko kayang makita kang ganyan. Ano ba? Huwag kang OA. Away babae lang to. Hulaan ko. Si Marites ang nakaaway mo. Sino pa ba? Wala namang ibang war freak na kapitbahay natin, kundi si Marites lang. Ay naku mahal, iba na yan. Kung bunga nga lang, ayos lang. Pero nagsasakitan na kayo. Wala akong kasalanan, Tikboy. At hindi ako basta-basta susugod nang walang dahilan. Pero mahal, sana naman hinayaan mo na lang. Hinayaan? Tikboy, hayaan para ano? Para mamihasa sila? Uy, hindi ako yung tipo na hahayaan lang natapakan ng pagkatao ko ng ibang tao. Pero hindi naman ako naniniwala, di ba? Ilang beses ko nang naririnig ang tungkol sa'yo. Pero hindi ko sila pinaniwalaan dahil kilala kita. Yun ang importante. So hahayaan ko na lang. Hahayaan ko na lang na mapahiya ko araw-araw habang naglalakad ako at pinag-uusapan nila. Ganon. Hindi naman sa ganun, mahal. Gusto ko lang makaiwas ka sa mga ganyan. Ano ba talagang nangyari at umaabot kayo sa sakitan? Tubig. Oh, uminom ka muna ng tubig. Paano kasi? Bibili sana ako ng mantika sa kabilang tindahan. Narinig ko sila. Nag-uusap sila ng mga kaibigan niya at ako ang pinag-uusapan. Ano naman yun? Siya talaga nagpapakalat ng balitang may kinikita daw akong lalaki. Ay nako, Nakesyo, malandi daw ako na may lalaki ako sa palengke, na Makati ako. Bakit hindi natin ireklamo sa barangay yun? Para naman huminto na yun sa pagagagawa niya sa'yo. Sa tingin mo ba matatakot yun? Labas-pasok lang yun sa barangay. Ang dami na niyang nakaaway at wala din namang magagawa ang barangay. Ay nako, paano na yan? Ganyan na lang kayo palagi. Baka malaman ko na lang, nagpapatayan na kayo. Hindi ko alam. Pero dahil sa pagsugod ko sa kanya, na ako lang ang nakagawa nun, baka tigilan niya na ako. Mahal, hindi naman sa nangingialam ako ano. Pero pag nasaktan ka uli, baka di ko mapigilan ang sarili ko. Huwag ka na nga makialam, Tikboy. Away namin to Bukas na bukas, maghahanap na ako ng trabaho. Baka isa yan sa pinagpuputok ng butchi nila. Dahil baka akala nila, binubuhay mo ako sa panlalalaki. Bilog ang mundo. May araw din sila. Lumipas ang ilang linggo ay tila nananahimik na si Marites.
bagay na ikinatuwa ni Lani at pinanalangin na hindi na muling makarinig pa ng issue tungkol sa kanya. Ngunit isang araw, habang paalis siya at nadaanan ng kumpulan ng mga tsismosa sa tindahan ni Marites, ay nakita niya ang mga ito na nagkatinginan sa isang babaeng nasa 5 taon lang ang tanda sa kanya, nakasuot ng short, matangkad at maputi. Narinig niya ang pag-uusapan ni Marites at ng kasama nitong tsismosa. Naku, apo yan yung mga Cardo. Ipinadala ng mga magulang niya dito dahil bulakbol. Abay, inuuna ang lande. Hindi na ako magtataka kung mabuntis siya ng maaga. Sa likod ay tahimik lang na nakikinig si Lani. Ayaw na sana niyang makialam dahil hindi naman siya ang pinag-uusapan. Pero may kung anong humila sa kanya dahil sa awa sa dalaga na magiging biktima na naman ng mga tsismis. Nilapitan niya si Marites na nagulat sa kanyang presensya. Oh, ano namang ginagawa mo dito? Susugod ka na naman. Hindi na ba talaga hihinto ang bibig mo sa kakachismis sa ibang tao? O ano bang problema mo? Dapat nga masaya ka. Hindi na ikaw ang pinag-uusapan namin. Talaga? O baka naman, takot ka lang sa akin. Kaya sa iba mo naman binaling ang pamimintas ng mga mata mo. Ako? Matatakot sa'yo? Hoy, Lani! Kahit tanungin mo sa mga tao dito kung may makakapagpakulong ba sa akin dito. Gusto mo na bang masampulan? Ay, naku, akala mo naman uurungan kita? Hindi porket hindi ka namin pinag-uusapan, nanalo ka na. Hoy, tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Bakit ba kasi hindi na lang yung mga sarili nyo ang pag-usapan nyo? Mukha namang nagchichismisan lang kayo kapag wala ang isa sa inyo, di ba? Oy, excuse me. Hindi namin pinagsisismisan ng bawat isa. Oh, sigurado ka? Paano pag wala ka? Sila naman ang may masabi sa'yo na akala mo, kakampi mo. Hindi nila gagawin yon. Di ba, girls? See? Ayaw nilang sumagot. Ay nako, mag-iingat ka Marites. Baka mamaya, malaman mo na ang mga kaibigan mong yan ang tatalo sa'yo. Bye! Ingat kayo. Walang hiya ka talaga. Pumunta ka lang dito para mang-asar. Bakit naman ako pupunta dito para asarin ka? Hindi naman ikaw ang sadya ko eh. Dadaan lang naman talaga ako sa bahay nyo bago ako makapunta ng bayan. Manta ka talaga sa akin! Tahimik na tumalikod si Lani at nagsimula ng maglakad. Hindi pa man siya nakalalayo ay nakita na niya ang dalagang pinagchichismisan ni Marites. Namumulot ito ng mga pagkain na nahulog galing sa daladala nitong basket. Agad siyang lumapit dito para tulungan ang dalaga. Tulungan na kita. Naku, maraming salamat po. Anong nangyari sa mga pinamili mo? Bakit nagsihulog? Natapilok ako eh. Kaya tumilapon lahat ng pagkain ni Dela ko. Lagot na naman ako sa lolo ko nito. Ngayon lang kita nakita dito. Taga-saan ka ba? Matagal na panahon na kasi akong hindi nakakabalik dito. Bata pa lang ako noon. Lolo ko si Kato. Si Mang Cardo. Oo, kilala ko yun. Ikaw pala ang apo niya. Mabuti naman at nakapasyal ka ulit dito sa amin. Halika, sumabay ka na sa akin. Dito na ako namamalagi kay Lolo. Dito na din ako magtatapos ng pag-aaral. Ilang taong ka na ba? 25 na po. Di ba dapat tapos na ang pag-aaral mo? Nahinto kasi ako eh. Kaya late na ako ngayon. Ganun ba? Huwag mo sanang masamay ng itatanong ko. Ano ho yun? Anong dahilan? Bakit nahinto ka sa pag-aaral? Hindi kaya ng mga magulang ko na pag-aralin ako. Graduating na kasi ang kuya ko. 27 years old. Kaya inuna na nila.
Nahinto ako noon sa pag-aaral. Sa ngayon, nagbo-board pa din ng kuya ko. 3 years na. Sinasabi ko na nga ba? Iba-iba na naman ang kinukwento ni na Marites. Ano ho? Wala naman. Yung tindahan na binilhan mo kanina, Ki Aling Marites? kilala mo palang bruha na yun? Sabi po kasi ni Lolo, doon ako bumili. Kapag inuutusan ako, doon ako pumupunta. Mag-iingat ka dun Hindi mo alam ang talas ng dila ng babaeng yun. Bakit naman? Ay nako, minsan na ako naging biktima ng pagiging tsismosa niya Kaya mag-iingat ka. Ay baka sa susunod, ikaw naman ang pagtripan niyang itsismis sa ibang tao. Ganun ho ba? Sige. Maraming salamat sa paalala. Lani, ako nga pala si Lani. Ate Lani, ako naman pala si Diday. Nako, wag mo na akong tawaging ate at wag mo na akong ipupo. Ilang taon lang naman ang agwat natin Sorry, nasanay lang po talaga ako. Sige, ang galang mo naman. Pero pinagfiestahan ka na ng mga tsismose Kaya mag-iingat ka Kasi baka ikaw na naman ang target nila araw-araw. Sige, salamat sa paalala. Naging magaan ang loob ni Lani kay Diday. Parang niya na kasing kapatid ito. Mabait at may galang sa ibang tao. Lumipas ang ilang araw ay naging normal na para kay Lani ang lahat. Wala na siyang naririnig tungkol sa kanya. Pero may napapansin siya sa ibang tao. Lalo na pag tumititig kay Diday. Kulang na lang ay huhubaran na nila ito at tiyak niyang kung ano-ano na namang kwento ang pinaggagawa ni Marites. Isang umaga, habang nakahiga si Lani ay nakarinig siya ng katok sa kanilang pintuan. Tumayo siya para buksan ito at nakita niya si Diday na nakangiti sa kanya at may dalang Tupperware. Ikaw pala, Diday. Halika, pasok ka. Salamat, ate. Di ba sabi ko sa'yo, wag mo na akong tawaging ate. Sorry, Lani. Hindi kasi ako sanay. Nako, masanay ka na. Anong gusto mong inumin? Kahit wag na. Nakakahiya naman sa inyong mag-asawa. Ano ka ba naman? Maliit na bagay lang yan. Siya nga pala, napadalaw ka. Kung kasi, nagluto kasi ang lolo ko ng adobo. 2 lang naman kaming kakain kaya dinalhan na kita. Sigurado ka? Oo naman. Alam mo namang ikaw lang ang nakakausap ko dito. Yung ibang tao, masama ang tingin nila sa akin. Sa tuwing napapadaan ako. Ewan ko nga kung bakit. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Hayaan mo na sila. Siguro, ikamamatay nila kapag hindi sila nakapag-chismis ng mga tao. Lani? Ano yun? Wala ba kayong anak ng asawa mo? Wala pa Ilang taon na din kaming nagsasama pero hindi pa rin ako nabubuntis. Nakapagpa-check up ka na ba? Wala pa kaming sapat na pera para dyan. At saka, di naman kami nagmamadali. Kung ibibigay talaga sa amin ng Diyos, ibibigay talaga. Sa bagay, tama ka. Hindi naman tayo pwedeng humiling at ibibigay agad. Kaya nga halika na. Saluhan mo na ako. Hindi ako kumakain ng adobo. Ha? Akala ko ba tapos na kayo ng lolo mo? So, ay ibig ko sabihin ay 2 lang kayong kumakain? Oo nga, pero hindi ako kumakain ng adobo. Ayoko kasi sa mamantikang karne. Ganun ba? Naku, madami na naman akong nalalaman tungkol sa'yo. Okay lang yun. Hindi ka naman tulad ng mga tsismosa na ipinagkakalat yun. Kapag may sinasabing sikreto sa'yo, hindi ba? Naku, hindi ko ugaling manchismis, hindi nga ako palalabas ng bahay kung wala namang bibilhin. Kung ganon, safe ang sikreto ko sa'yo. Oo naman, Diday. Basta, ako lang ang nakakaalam, safe yan. Unless, sasabihin mo sa ibang tao. Sa'yo lang naman magaan ang loob ko, Lani. Kaya may tiwala ako sa'yo.
Masaya si Lani sa mga oras na yon dahil nakahanap siya ng tunay na kakampi. Hindi naman kumain si Diday ng dala niyang adobo kaya sila na lang ng asawa niyang si Tikboy ang kumain. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Diday dahil baka hinahanap na siya ng kanyang lolo. Pagkatapos isara ni Lani ang pintuan nila ay pumunta siya sa kusina para hugasan ng pinggan. Ngunit may narinig siyang may nag-aaway sa labas at kilalang kilala niya ang may-ari ng boses. Walang iba kundi si Marites. Dahil sa kuryosidad niya ay agad siyang lumabas at nakita niya si Diday habang sinisigawan ni Marites, nakaupo sa sahig. Ayan, yan ang bagay sa'yo. Susugod-sugod ka dito tapos mahina ka naman pala. Hoy, Marites! Ano na naman yan, Diday, ayos ka lang ba? Ay, wow! Magkakilala pala kayo. Isang mapagpanggap at isang lampa. Ay, bagay nga kayong magsama. Ano na naman bang ginawa mo, Marites? Wala ka na ba talagang ibang gagawin? Kundi ang magpahiya ng taong hindi lumalaban sa'yo? Anong hindi? Bakit hindi mo tanong niyang kaibigan mo kung anong ginawa niya? Abay, sinugod ba naman ako dito? Napaka-imposible ng sinasabi mo. Hindi kayang gawin ni Dira yon. O ano, ginawa mo akong sinungaling? Diba? Minsan ka nang nagsinungaling sa mga tao nang ikalat mo na may lalaki ako. Kaya di na ako magtataka kung nagsisinungaling ka na naman ngayon. Ang kapal naman ng pagmumukha mo. Ay, siguro kasi inutusan mo yung babaeng yan para sugurin ako. At bakit ko naman gagawin yon? Kung kaya ko namang sabayan ang pagiging war freak Hoy, mo? ikaw ha? Sabihin mo ang totoo. Hindi ba sinugod mo ako at sinabunutan? Tapos ngayon nagpapaawa ka? Abay, napakahayop po ring babae ka! Ano ba naman? Ano ba? Natatakot na nga yung tao sa'yo At pwede ba, Marites? Tumahimik ka na? Hindi pa tayo tapos. At ikaw na babae ka ha? Humanda ka. Etong ginawa mo sa akin, hindi ko to palalagpasin! Tama na sabi Halika na nga, Diday. Sinamahan ni Lani si Diday. Noong unay ayaw sanang isama ni Diday si Lani. Pero nagpumilit si Lani dahil sa pag-aalala nito. Wala nang nagawa si Diday. Nang makarating na sila sa bahay ni Diday ay pinaupo niya si Lani sa may sala. Inalok pa si Lani ng maiinom pero hindi na niya yon tinanggap pa. Halika, gagamutin kita. Ayos lang ako. Anong ayos? Tingnan mo nga nagkasugat ka sa tuhod mo. Hala, hindi ko napansin. Nagkusugat na pala ako dahil sa pagkakatulak ni Marites sa akin. Hindi ko na malaya na malakas pala ang pagkakatulak niya. Ano ba talaga kasi ang nangyari? Kung hindi ko pa narinig sa loob ng bahay, hindi ko pa makikita ang ginawa sa'yo. Naglalakad kasi ako. Napadaan ako sa tindahan niya. Tapos narinig ko, tumatawa habang nakatingin sa akin. Tapos? Lumapit ako sa kanya para tanungin kung anong problema niya at bakit niya ako pinagtatawanan. Bigla na lang akong sinigawan at itinulak. Dahil lang doon? Siguro, kasi wala naman akong ginagawa sa kanya. Nagtanong lang naman ako. Ibig sabihin, hindi mo siya sinugod. At gaya ng sinabi niyang sinabunutan mo siya? Hindi ko kayang gawin yun. Naniniwala naman ako sa'yo. Kumpara naman sa babaeng yun. Puros kasinungalingan lang ang alam kung ano-anong pinagsasasabi nun. Salamat at nandiyan ka. Kung hindi ka dumating kanina, baka kung ano nang gagawin sa akin nun ni Marites. Kaya sinasabi ko sa'yo, iwasan mong babaeng yun. Dahil napaka-war freak nun. At kung hindi ka lalaban, mas lalo yung mga apak ng pagkatao mo. Oo nga Natakot ako kanina. Akala ko kung ano nang gagawin niya. Malala na talaga si Marites. Baka sa susunod, mananakit na. Kaya nga, kailangan na siguro nating magreklamo sa barangay. Hayaan mo. Kapag inulit niyang manakit, ako mismo ang tatawag ng barangay para ipadampot siya. Ngumiti si Diday sa sinabi ni Lani.
At nginitian naman ito pabalik ni Lani. Pagkalipas ng ilang araw ay naging mas malapit pa si Lani at Diday sa isa't isa. Araw ng linggo, habang palabas si Marites para isarado ang kanyang tindahan dahil mag-aalas 12 na, ay nakita niya si Diday na mag-isang naglalakad at nagmamadali ito palingon-lingon sa kalsada. Ano kayang gagawin ng babaeng yun? Bakit kaya siya nagmamadali? Aba, parang hinahabol ah. Manda ka sa akin. Tama, susundan ko siya. At kapag nalaman kong may ginagawa siya, ikakalat ko sa mga kapitbahay namin. Akala niya tapos na ako sa kanya? Matapos niya akong biglang sabunutan? Makikita niyang hinahanap niya. Teka. Asan yung babaeng yun? Ang bilis naman yata maglakad. Ay, nakakatakot naman dito. Asan na kaya yun? Ay, teka. Ayun siya. Anong ginagawa niya dyan? May paluhod-luhod pang nalalaman. Pero sa loob naman ng kulo. Wala. Ay, Diyos ko. Totoo ba itong nakikita ko? O namamalikmata lang ako? Totoo nga. Aswang. Isang aswang si Diday. Kailangan ko makalayo. Baka maabutan niya ako. Diyos ko. Tama nga ba yung nakita ko? Hindi makapaniwala si Marites sa kanyang nakita. Para siyang isang aso na takot habang tumatakbo pa uwi ng kanilang bahay. Rinig na rinig niya ang mga alulong ng mga aso at natitiyak niyang nasa labas lang din si Diday. Puno ng takot at sinarado niya ang lahat ng kanilang pintuan at mga bintana at nagtalukbong ng kumot dahil sa takot. Kinabukasan, naisipan ni Lani na bumili ng gamot dahil nahihilo siya. Napadaan siya sa tindahan ni Marites at nakita niya itong nakatulala at sobrang laki ng kanyang eye bag. Himala! At tahimik ang buhay ng isang iskandalosang babae? Ano? Puyat na puyat ka! Wow! Bago to ah! Hindi na mamansin. Uy! Naging pipi ka na din ba ha? Ay nako, para ako nakikipag-usap sa hangin. Pero alam mo Marites, mas mabuti na yung ganyan ka. Kesa naman nakikipag-chismis ka. Kung ganyan ka sana katahimik nun pa, baka naging magkaibigan pa tayo. Makaalis na nga. Buntis ka? Ano ba? Bitawan mo nga ako. Buntis ka nga. Bakit ba? May pakialam ka ba kung buntis nga ako? Sabihin mo kung buntis ka? Bitawan mo nga sabi ako eh. Hindi ko alam. Bigla na lang bumaliktad ang sikmura ko. Hindi pa ako nakakapagpa-check up. At baka madismaya lang ako pag nalaman kong wala namang laman ang tiyan ko. Mag-iingat ka, Lani. Bakit ba? At saka, bakit bigla-bigla ka na lang naging concern sa akin? Hindi ba dapat maging masaya ka? Dahil meron ka na namang ichichismis na bago bukas? Kung talaga bang totoong buntis nga ako, di ba? Makinig ka sa akin. Iwasan mo si Diday. Ano? At bakit ko naman gagawin yun? Hindi mo kilala ang babaeng yon. Hindi siya tao. At wala ka talagang pagbabago, no? Gumagawa ka pa rin ng kwento hanggang ngayon. Hindi ako nagsisinungaling, Lani. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Hindi siya normal na tao. Malala ka na, Marites. Magpatingin ka na sa doktor. Tsaka ano ba? Bitawan mo nga ako. Maniwala ka sa akin. Hindi siya tao. Aswang siya. Ano ba? Bitawan mo sabi ako. Naitulak nila ni si Marites dahil sa inis sa kanya.
kaya napaupo ito sa sahig. Natakot si Lani sa mga ikinikilos ni Marites. Hindi na niya nagawa pang tulungang makatayo si Marites at dali-dali siyang umuwi sa bahay nila. Naabutan niya si Tikboy sa sala. Walang ano-ano man ay niyakap niya ang asawa. Hindi niya nalaman ang nararamdaman niya. Naghalo-halo ang pagkagulo niya, takot at inis kay Marites. May problema ba, mahal? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Ano yun? Dumaan ako kanina sa tindahan ni Marites. Nakita ko siyang tulala. At meron siyang sinabi sa akin. Tungkol saan naman? Sabi niya sa akin, buntis daw ako. Ano? Hindi ko nga alam kung maniniwala ka pero ibang Marites yung kaharap ko. Parang concerned siya sa akin. Baka naman nagbago na siya. Imposible yun. Hindi na magbabago yun. Pero yung mga salita niya, ang nakakapagpagulo sa akin sabi niya, iwasan ko daw si Diday dahil hindi daw ito tao. Ano? Paano naman mangyayari yun? Hindi ko nga alam At saka alam mo ba yung mukha niya kanina? Parang takot na takot. Parang nakakita ng multo. Ay naku, mahal. Huwag mong sabihin naniniwala ka sa kanya. Ewan ko din, mahal Meron kasing parte sa akin na gustong maniwala. Pero natatakot akong baka nagsisinungaling na naman siya. Pakiramdaman mo na lang ang nangyayari sa paligid, mahal. Mamaya, pupunta ako ng klinik para magpa-check up. 1 buwan na din akong hindi dinadatnan Magbabaka sakaling tama si Marites sa sinasabi niyang baka nga buntis ako. Sige, mahal. Pero hindi na kita masasamahan mamaya. May lakad ako May kumuha kasi sa akin na trabaho. Ilang oras ang dumaan ay hindi na mapakali si Lani. Gusto niyang malaman kung buntis nga ba talaga siya. Kaya nagpunta siya sa klinik at nagpa-pregnancy test. Nakaupo si Lani kasama ng mga pasyente habang naghahantay ng resulta. Ilang sandali pa ay tinawag na si Lani at ibinigay ang naging resulta ng laboratory. Hindi muna niya tiningnan ng papel dahil natakot siya na mag-negative ang resulta. At gaya ng dati ay umaasa na naman silang mag-asawa. Sa daan pauwi sa kanilang bahay ay binuklat ni Lani ang papel at laking tuwa niya sa naging resulta. Diyos ko, naku, maraming salamat po. Naku, dininig niyo po ang panalangin namin na magkaanak. Aalagaan ko ang anak ko. Ano yan, Lani? Ano ba naman yan, Diday? Bakit ka ba namimigla? Kanina ka pa ba? Napadaan lang ako. Nakita kasi kita may daladalang papel. At nakatunga nga dyan. Ano bang nangyari sa'yo? Naku, wala yun. Pauwi na din kasi ako sa bahay May dinaanan lang ako. Ikaw, saan ka galing? Dyan lang. Saan? Diyan sa bakanting lote? Wala namang ibang daanan kundi dyan lang Hindi, dito sa kabila. Busy ka kasi kanina. Kaya hindi mo ko napansin. Pasensya ka na. Ayos lang yun. Kumusta pala si Marites? Ha? Nabalitaan ko kasi. Palagi siyang tulala ngayon. Hindi mo ba napapansin? Oo nga Napapansin ko din yun. Paano? Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Hindi naman ako naniniwala dun. Anong sinabi niya? Tungkol ba sa akin? Ano kasi, Diday? Ayos lang kung hindi mo sabihin. Pero kung may tiwala ka sa akin, hindi ko naman siya susugurin. Ayun nga Sinabi niya sa akin, iwasan daw kita. Bakit naman daw? Ewan ko dun. Nababalo lang yata yung babaeng yun. Sabi niya kasi sa akin, aswang ka daw. May aswang bang ganyan kaganda? Sinabi niya yon? Oo. Teka Diday Nangako kang hindi mo susugurin. Tsaka,
Di ko naman pinaniniwalaan ang sinasabi niya eh. Sa dami ng atraso niya sa akin, wala nang totoo sa kanya. Ano ka ba? Hindi ko naman siya susugurin. Baka pagbintangan pa ako na sumasabunot sa kanya. Oo nga eh. Naku, lumalala na yata ang babaeng yun. Kung ano-ano na lang ang napupuna. Sige, mauna na ako, Lani, ha? Saan ka pupunta? Teka, namumutla ka. Ayos lang ako. Sige na, mauna na ako. Ano kayang nangyari dun? Wala munang planong sabihin ni Lani ang tungkol sa pagbubuntis niya. Gusto niya munang itago ito kaya hindi na niya sinabi pa kay Diday. Araw ng Sabado ay naghihintay si Lani sa pagbisita ni Diday sa kanya. Ngunit hindi ito nagpakita sa kanya. Kaya naman mag-isa na lamang siya sa bahay dahil nasa trabaho na si Tikboy. Bigla siyang nagugutom at mayroong gustong kainin, ngunit wala naman siyang mautusan. Kaya lumabas siya ng bahay at nagtungo sa tindahan. Madadaanan niya ang bahay ni Marites at napatingin siya kay Marites nang bigla na lang siya nitong lapitan at hawakan sa kamay. Lani, mag-iingat ka sa kanya. Ano ba? Hindi ka pa ba tapos sa issue na yan? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang pag-awayan kami ni Diday? Hindi ko intensyon na pag-awayin kayo. Maniwala ka. Nakita ko siya nagpalit ng anyo bilang aswang noong gabing sinundan ko siya. Ha? Aswang? Hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin doon? Oo, aminin ko. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero hindi kaya ng konsensya ko na mapahamak ka. Wow! Sa dami ng atraso mo sa akin, hindi ko alam na ganyan ka pala makonsensya. Gumagawa ng kwento para magmukhang bida. Kahit ngayon lang, Lani, maniwala ka naman sa akin. Hinding-hindi ako maniniwala sa isang tulad mo, Marites. Sinira mo ang pagkatao ko. Tapos ngayon, sisirain mo ang pagkakaibigan na binuo namin ni Diday? Dahil hindi siya tao. Tumigil ka na nga! Dahil hindi na ako natutuwa sa'yo. Oh, heto. Resulta ng pregnancy test. Ayan, tama ka. Buntis nga ako. At ipagkalat mo sa ibang tao. At sabihin mo, nabuntis ako ng ibang lalaki. Dahil diyan ka naman magaling, hindi ba? Mahirap pa talagang paniwalaan ang sinasabi ko, Lani. Kung ganon, huwag mo sanang pagsisihan na hindi ka nakinig sa akin. Tama na nga! Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa dati mong pagiging war freak kesa pakialaman ang buhay namin. At kung papipiliin ako na magiging kaibigan, hindi ko ipagpapalit si Diday sa isang katulad mo. Nagiging mabait lang siya sa'yo dahil may kailangan siya sa'yo. Kailangan niya ng anak mo. Nasasabi mo lang yan dahil naiinggit ka sa amin. At alam mo kung bakit? Dahil wala kang matinong kaibigan dahil sa pag-uugali mo. Hindi ako titigil hanggang hindi mo ko pinaniniwalaan, Lani. Para sa kaligtasan niyo ng anak mo ang ginagawa ko. Alam mo kung ako sa'yo, Marites, magbago ka na. Para naman magkaroon ka ng kaibigan at hindi ka mainggit sa amin. Binubisit mo ang araw ko. Tinalikuran ni Lani si Marites matapos ang huli nitong sinabi. Lumipas ang ilang araw na hindi nakikita ni Lani si Diday. Ang huling pag-uusap nila ay noong galing siya sa ospital. Nag-aalala siya rito kaya pinuntahan niya ito sa bahay nila. Ayaw sana niyang lumabas dahil ayaw niyang makita si Marites at ipipilit na naman ito ang sinasabi tungkol kay Diday. Nasa labas na siya ng gate ni Diday at nagsimulang kumatok. Lumabas ang matandang lalaki at yon ay ang lolo ni Diday na si Cardo. Sino yan? Mang Cardo, si Lani po pala to. Kapitbahay niyo. Kaibigan po ni Diday. Ikaw pala, iha. Anong sadya mo? Itatanong ko lang po sana kung nandyan po si Diday. Ilang araw na kasi siyang hindi pumupunta sa bahay. Nag-aalala po ako eh. Si Diday ba?
Ayon, ayaw lumabas ng kwarto. 1 linggo na nga siyang nagmumukmuk dyan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Sabi niya lang, masama ang pakiramdam niya. Ganun ho ba? Pwede ko po ba siyang kausapin? Baka sakaling makatulong po ako. Sige iha, pasok ka. Ikaw na ang bahalang kumausap sa apo ko ha. Hindi pa yun kumakain. Nag-aalala rin ako sa kalusugan niyan. Sige ho, Mang Cardo. Ako na po ang bahalang kumausap. Diday? Diday? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na dito. Diday, buksan mo naman ang pinto oh. Hindi ka pa daw kumakain, sabi ng lolo mo. May problema ka ba? Umalis ka na dito. Galit ka ba sa akin, Diday? Sinabi ko nang umalis ka na rito. Umalis ka na! Diday, ayos ka lang ba? Buksan mong pinto. Diday! Diday! Buksan mong pinto! Iha, umalis ka na lang muna. Pero ano pong nangyayari sa kanya? Ganyan talaga yan pag may sakit. Ayaw niya kinakausap. Akala ko kasi makikinig ang apo ko sa'yo. Pero pareho lang pala tayong pinaalis niyan. Isa to ibubuksan ang kwarto niya. Ayos lang po ba talaga siya dyan? Oo naman, maniwala ka rin. Mawawala rin yung sakit niya. Hayaan na lang muna nating makapagpahinga siya. Sige po, babalik na lang po ako sa susunod na araw. Pakisabi na lang po na dalawin niya rin po ako sa bahay. Sige iha, makakarating. Sige ho. Gustuhin man ni Lani na manatili para sa kaibigan ay hindi niya nalang ginawa. Natatakot siyang baka magalit sa kanya si Diday. Lumabas siya ng bahay ni Diday at bago naglakad papalayo ay muli niyang sinulyapan ang bahay. Doon niya napansin ang kabuuan ng bahay. Parang hindi na yun naaalagaan ng maayos. Hindi na lang niya ito pinagtuunan ng pansin. Naglakad siya pa uwi sa bahay nila nang bigla na naman siyang harangin ni Marites. Galing ka ba kina Diday? Ano bang pakialam mo? Sinabihan na kita. Iwasan mo siya. Ano na naman to? Nakikiusap ako, Lani. Paniwalaan mo ko. Bakit ba pinipilit mo ang bagay na hindi ko naman pinaniniwalaan? Sige nga, kung talagang totoo ang sinasabi mo, iharap mo sa akin si Diday na nag-anyong aswang. Hindi ko kayang gawin yon. Ang iharap siya sa'yo na nasaan yung aswang. Alam mo ba, Marites? Hindi ko maintindihan kung anong pinuputok ng butsi mo. Hindi ba galit ka sa akin? Di hayaan mo na kainin kami ng aswang. Dapat nga maging masaya ka pa eh. Hindi yung para kang timang na nagmamakaawa na maniwala ko sa'yo. Hindi naman porket nagkaalitan tayo noon. Hahayaan ko na mapahamak ka. Wala ka nang pakialam kung mapahamak man kami. Dahil ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na naging mabuti kang tao. Kaya pwede ba? Itigil mo na ang pagpapanggap na concern ka sa akin, sa amin. Lani, huling babala ko na to sa'yo. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Kukunin niya ang anak mo. Mas okay pa yung bumalik ka sa dating Marites. Kesa ganito ang ginagawa mo. Huwag ka na ulit babalik sa bahay nila kung gusto mo pang mabuhay. Nababaliw ka na talaga. Hindi ako nababaliw. Baliw ka! Walang aswang! At kung meron man, walang iba kundi ikaw yun. Ikaw yung aswang dito sa bayan namin. Alam mo ba yun kung bakit? Dahil lahat na lang ng tao, pinag-aaway mo. At ano ba talaga ang gusto mong mangyari, ha, Marites? Pinapaiwas lang kita sa kapahamakan. Ito ito na ang huli mong paglapit sa akin para ipilit yung aswang mo. At sa susunod, ipapadampot na talaga kita sa mental. Baka may sakit ka na. Wala akong sakit. Hindi ako nababaliw. Aswang si Diday. Papatayin niya tayo. Huwag mo na ako susundan. Huwag mo ako sundan, ha? Diyan ka lang. Lani! Ano ba? Lani, bumalik ka dito! Paniwala ka sa akin! Lani!
Babaliw na talagang babaeng yun. Wala naman talagang aswang eh. Ano kayang nangyayari doon? Kung noon, chismis lang ang alam. Pero ngayon, perwisyo ang binibigay. Nagmamadali na siyang umuwi dahil maggagabi na rin at naghihintay si Tikboy sa kanya sa bahay. Pero habang naglalakad si Lani, ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Tumingin siya sa likod pero walang tao. Tanging aso lang na itim at pula ang mata ang kanyang nakita. Naglakad siyang muli pero palapit din ang tunog ng yabag ng paa sa kanyang likuran. Kaya muli siyang napatingin sa likod. At tulad ng una niyang nakita ay ang aso lang na nakatingin sa kanya ang kanyang nakita. Dahil sa takot niya ay tumakbo na siya pero muli siyang napahinto nang marinig niyang sinusundan din siya ng pagtakbo. Kaya huminga siya ng malalim. Kahit na takot na, ay humarap pa rin siya sa kanyang likod. May tao ba dyan? Hindi ako nakikipagbiruan. Kung sino ka man, magpakita ka. Huwag kang duwag. Ano yun? Huwag ka namang manakot o kung sino ka man. Buntis ako. At baka makunan ako sa ginagawa mo. Face it. Paano nakasunod agad dito ang aso? Siya kaya yung sumusunod sa akin? Bakit parang paanong tao naman ang naririnig ko? Ay naku, baka guni-guni ko lang ang mga sumusunod na yun. Ay, baka nga itong aso. Tama, walang aswang. Kaya huwag kang maniwala dun sa chismosang marites na yun. Ano ba? Pinagtitripan mo ba ako? Hindi ako natutuwa! Biglang kinilabutan si Lani nang makita ang aso na para bang kakainin siya. Tumutulo pa ang laway nito na parang gutom na gutom. Kaya mas binilisan pa ni Lani ang pagtakbo hanggang sa makarating siya sa bahay nila at hinihingal. Tinanong pa siya ni Tikboy pero wala siyang lakas para magkwento dahil sa kakaibang pangyayaring yon. 12:00 na ng madaling araw nang magising na si Lani dahil nakarinig siya ng malakas na kalabog sa bubong. Tiningnan niya si Tikboy at mahimbing ang tulog nito. Napasilip siya sa labas at nakita niyang sobrang liwanag. Doon niya napagtanto na kabilugan na pala ng buwan. Biglang bumalik ang mga sinabi sa kanya ni Marites. Hindi naman siguro totoo yung sinabi ni Marites. Bakit? Wala naman akong nararamdaman na may aswang sa paligid. Ay naku, hindi na talaga magbabagong babaeng yun. Talagang napakasinungaling. Ano naman kayang ingay yun? Parang may nahulog sa bubong. 12:00 na pala. Kaya pala ang init. Mabuksan nga ang bintana. Tikboy! Mahal, ano nangyari? May nakita akong pusa kanina! Pusa lang pala eh. Akala ko kung napano ka na. Halika na, matulog na tayo ulit. Hindi! Hindi siya pangkaraniwang pusa, mahal. Nakita ko kung paano niya ako titigan. Yung mga mata niya, pula at galit na nakatingin sa akin habang naglalaway. Ano? Sigurado ka ba dyan? Oo, mahal. Akala ko nga kakainin niya ako. Para siyang aswang. Paano naman magkakaroon ng aswang dito? Ayun na nga ba, mahal eh. Baka aswang na yung nasa bubong natin. Baka naman yun yung pusang nakita mo sa bintana kanina. Hindi, mahal. Maliit lang na pusa yun. Imposibleng ganyan kabigat. Sige, sandali. Kukunin ko lang ang ita ko.
Mag-iingat ka, mahal. Humaganda sa akin yung aswang na yan. Diyan ka lang. Saan ka pupunta? Titingnan ko lang. Baka may halimaw sa bubong. Huwag mo akong iwan dito, mahal. Natatakot ako. Hindi kita pababayaan. Akong bahala. Dito ka lang. Sige. Dito lang ako sa may pinto. Hoy! Aswang! Tigilan mo ang asawa at anak ko! Kung hindi, puputulin ko yung dila mo! Tikboy, ano ba yung ginagawa mo? Shh! Tinatakot ko lang. Ano? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Harapin mo ako! Tikboy, ano ba? Diyan ka lang. Kaya ko to. Ginagalit mo lang lalo ang aswang sa ginagawa mo. Ano ka ba? Panakot yan sa mga aswang. Oh, tingnan mo. Huminto na, di ba? Natakot na yun. Oo nga, no. Ang galing mo talaga, mahal. Ako pa ba? Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Ay! Ano yun? Mahal, sabi mo wala na. Bumalik pala. Dito ka. Kumapit ka sa akin. Hawakan mo to. Anong gagawin ko dito sa itak? Hawakan mo lang yan. Kapag may nakita ka, saksakin mo ka agad. Ano? Baliw ka ba? Ayoko. Natatakot na nga ako eh. Ah! Aswang! Talon at tili ang pinakawalan ni Lani nang makita niya ang isang nilalang. Matatalas ang kuko nito, kulubot ang balat at malaki, mapula ang mga mata at naglalaway pa. Pinoprotektahan ni Tikboy ang asawa pero alam niyang hindi nila kakayanin. Kaya ang naisip na paraan ni Tikboy ay ang tumakbo ng dahang-dahang lumapit sa kanila, ang aswang. Tatakbo tayo! Pagbilang ko ng 3! 1! Mahal, natatakot ako, mahal. Lakasan mo ang loob mo! 2! 3! Takbo! Sabay na tumakbo ang mag-asawa palabas ng bahay. Sumisigaw sila para may makarinig. Ngunit sa kabila ng kanilang sigaw ay walang lumalabas ni isang kapitbahay. Sa isip nila, baka mahimbing lang ang tulog ng mga ito. Pero may kung ano kay Lani na baka natatakot lang din ng iba na tumulong dahil aswang ang kaharap nila. Hinabol sila ng aswang, ngunit tumakbo lang sila kahit hindi nila alam kung saan sila pupunta. Mahal, ayos ka lang ba? Hindi ako makatayo. Aray, Ano? na-sprain yata ang paa ko dahil sa pagkakadapa. Hindi ako makatayo. Aray, Maabutan na tayo ng aswang. Kailangan na natin magmadali. Hindi natin siya kaya. pero hindi ko kayang maglakad. Sobrang sakit ng paa ko. Halika, kumapit ka sa akin. Kakargahin kita. Matatagalan lang tayo kung kakargahin mo pa ako. Anong gagawin natin? Tumakas ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi. Hindi ako aalis dito. Hayaan mo na ako dito. Kung isasama mo pa ako, pareho lang tayong mapapahamak. Ayoko. Makakaligtas tayo kung susundin mo ang mga sasabihin ko. Iwan mo na ako, sabi! Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan dito. Andiyan na siya. Tara na. Diyan ka lang, mahal. Ako na ang bahala. Hoy! Ikaw, aswang! Ano bang kailangan mo sa amin? Bakit kami lang ang ginugulo mo? Akin ang bata. Ano? Bakit ko naman ibibigay ang anak ko? Ibigay niyo sa akin ang bata at tahimik kayong mamumuhay. Ano ako? Tanga? Para ibigay sa iyong anak ko? Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo saktan ang mag-ina ko! Kung ganon, isasama ko kayo sa hukay
Matigas ka talaga. Kung ibibigay mo lang ang anak mo, hindi ka na masasaktan pa. Tumakas ka naman! Itakas mo ang bata sa tiyan mo! Kukunin niya anak natin. Huwag na huwag mong ibibigay kahit anong mangyari! Hindi kita iiwan, Tikboy! Mahal! Unahin mo ang kaligtasan ng anak natin! Takbo na! Umalis ka na! Kahit iika-ikang maglakad si Lani, ay sinubukan niyang tumayo at maglakad habang umiiyak. Walang ano-ano ay narinig niya ang sigaw ng asawa. Sa mga oras na yon, gusto na niyang sumuko at magpapatay na lang sa aswang. Pero alam niyang may bata pa sa sinapupunan niya na kailangan niyang iligtas. Hindi pa man siya nakalalayo, ay narinig na niya ang ungol ng aswang. Alam niya sa mga oras na yon ay hinahabol na siya, kaya nagmamadali siyang maglakad. Hindi kasi siya makatakbo kahit na gustuhin niya. Diyos ko, tulungan mo po ako. Akala mo ba matatakasan mo ko, Lani? Bakit mo ako kilala? Sino ka ba? Wala kang ideya kung sino ako. Isang tao lang ang may galit sa akin. Si Marites. Siguro ikaw yon. Nasisiguro kung ikaw yan. Alam mo na buntis ako at plinano mong lahat ng ito, Marites. Akin na ang anak mo. Hindi ko ibibigay ang anak ko kahit ikamatay ko. Gusto mo bang sumama sa asawa mo sa kabilang buhay? Anong ginawa mo kay Tikboy? Nakikita mo ang pusong ito. Sa palagay mo, kanino kaya ito? Hayop ka! Kung ibibigay mo sa akin ang anak mo, pakakawalan kita. Kailangan ko yan, lalo na ngayong kabilugan ng buwan para matatili ang batang anyo ko. Halimaw ka! Sayang ka. Mabait ka pa naman sana. Kaya lang, uto-uto ka. Anong ibig mong sabihin? Hayaan mo magpakilala ko sa'yo. Ikaw? Totoo nga ang sinabi ni Marites. Demonyo ka! Naging mabuti ako sa'yo, Diday. Bakit mo ako niloko? Totoo ang ipinakita kong pakikipagkaibigan sa'yo, Lani. Namuhay ako ng tahimik. 25 anyos ako bilang tao. Pero sa pagiging aswang, ilang dekada na ako nabubuhay. Kailangan kong maging batang muli at mapapanatili ko ang anyo ko bilang tao. Kailangan ko ang anak mo. Ginamit mo lang ako para kunin ang anak ko? Oo, ginamit kita. Pero naging totoo ako sa'yo. Ang hindi ko lang nasabi sa'yo kung anong klaseng halimaw ako. Patayin mo na ako! Pero hindi ko ibibigay sa'yo ang anak ko! Maiintindihan mo din ako bilang isang ina kung gaano kasakit kapag kinuha ang anak. Kung ganon, magpaalam ka na. Palapit ng palapit ang aswang kay Lani. Kaya napapikit na lang siya. Handa nang kunin ni Diday ang anak ni Lani sa loob ng tiyan niya. Ngunit unti-unti ay may naramdaman na kakaiba si Diday.
Biglang nakaramdam siya ng init sa katawan niya. Naamoy niya ang baho ng kalamansi, kaya napaatras siya at wala siyang kamalay-malay na nasa likod pala si Marites. Dala-dala ang isang latigo at isang basket ng kalamansi. Umalis ka! Lumayas ka ditong salot ka! Pakialamera, hindi ba dapat magsaya ka? Dahil kalaban mo ang mawawala na. Hindi mo alam ang istorya ko at kung paano ako naging pakialamera sa ibang tao. At hindi ko hahayaan na manakit ka ng mga kapitbahay ko. Gusto mong madamay? Sige, magsama-sama kayo. Etong sayo! Ilayo mo sa akin ang kalamansi. Ayoko ng kalamansi. Buti na lang may kilala akong albularyo. Kaya nakahingi ako sa kanya at eto ang magagamit na pangontra sa iyong mga aswang. Ilayo mo sa akin yan. Hindi. Mamamatay ka ng halimaw ka. Etong bagay sa'yo. Maya-maya lang darating ng mga taong bayan para kuyugin kang aswang ka. Ayoko pang mamatay. Mawawala ka na! Mawawala ka na! Tama na! Tama na! Parang awa mo na! Tama na! Uy, marunong ka pala makiusap na aswang ka. Pero alam kong traidor ka. Kaya eto pa sa'yo, namnamin mo ang kapangyarihan ng latigo! Eto pa! Lani, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Anong nangyari sa kanya? Ayan. Oh, tingnan mo. Mukhang nasusunog ang katawan niya dahil sa ginamit kong latigo. Maraming salamat. Kung hindi ka dumating, baka wala na kami ng anak ko. Ay, paano narinig ko kayo kanina? Kaya nagmamadali akong pumunta sa albularyo. Ngayon lang natapos ang dasal niya para sa latigo at sa kalamansi. Tapos dumiretso na ako dito. Ay, teka. Nasaan si Tikboy? Uy, Lani, anong nangyayari? Wala na si Tikboy. Pinatay niya ang asawa ko. Ano? Pinatay niya si Tikboy. Kinuha niya ang puso nito at kinain niya sa harap ko. Uy, patawarin mo ko. Huli na yata talaga ako. Wala kang kasalanan, Marites. Tara na, umalis na tayo dito. Ihahatid kita sa inyo. Dahan-dahan, masakit ang pa ako. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga kapitbahay, pero ang naabutan na lang nila ay ang sunog na katawan ng aswang. At sa di kalayuan ay ang katawan ni Tikboy. Lumipas ang araw na nangyari yun. Nakaburol na sa bahay nila Lani si Tikboy. Masakit pa rin sa kanya ang nangyari. Pero kailangan niyang magpakatatag, lalo na at daladala niya ang anak nila ni Tikboy. Biglang dumating si Marites at nagdala ng bulaklak, kape at tinapay. Iniabot niya kay Lani at isang ngiti naman ang sinalubong niya kay Marites. Maraming salamat sa dala mo, Marites. Ang dami naman nun. Naku, ano ka ba? Maliit lang yun. Kesa naman masira ang ibang tinda ko ay dinala ko na lang dito. Nako, maraming salamat talaga, Marites. Ang laki ng utang na loob ko sa'yo. Sa kabila ng bangayan nating dalawa, nagawa mo pa din akong tulungan. Eh, hindi naman talaga ako ganito dati. Ang alin? Ang pagiging war freak. Aba, bata pa lang kasi ako noon. Napapaaway na ako. Ano namang kinalaman ng kabataan mo sa pagiging tsismosa mo? Eh, teka nga muna kasi. Makinig ka na muna. Sorry. Ayun nga, palagi ako napapaaway.
Tapos nagsusumbong ako sa nanay ko dati. Pero ako palagi yung pinapalo. Kumbaga, nagtanim ako ng sama ng loob sa mga kapitbahay. Gusto ko lang na pagpiestahan sila, ganon. Ang babaw naman pala ng rason mo para maging ganyan ka ngayon. Ay oo, alam ko naman mababaw talaga yun. Pero naging biktima din ako ng pambubuli dati, no? Alakalain mo yun? Napagkamalan pa nga ako nagbibenta ng katawan. Yun lang. Kaya pinapasa mo sa iba, no? Nagsusuri naman ako sa lahat ng ginawa ko. Biro lang. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya? Naku, salamat Lani at naiintindihan mo ko ha. Simula noon ay naging matalik na magkaibigan sina Lani at Marites. Palagi na silang magkasama at nabura na ang alitan sa pagitan nila. Naging single parent naman si Lani. Hindi pa siya nag-aasawa muli dahil hindi pa niya kayang kalimutan si Tikboy. Nakapagtayo na ng negosyo si Lani sa tulong ni Marites. Naging mapagbigay naman si Marites at hindi na hinayaan na gawing tambayan ng tsismosa ang kanyang tindahan. Kaya unti-unti ay umasenso na siya. Maayos na ang pamumuhay nila ngayon at kung minsan ay napag-uusapan nila ang kanilang nakaraan, lalo na nang dumating ang isang trahedya na nakapagpabago ng kanilang samahan. Sa buhay, ang hindi natin inaasahan na tutulong sa atin ay siyang andyan kapag nasa kapahamakan na tayo. Kung sino pa ang akala nating kaaway, ay siya palang kakampi natin kapag nasa bingit na tayo ng kamatayan.